Sa patuloy na pag-unlad ng lungsod ng Antipolo, ay ang patuloy na pag-agos ng pangunahin nitong destinasyon. Alamin natin ang kasaysayan, pagsikat, pagkasira at rehabilitasyon ng lugar na ito. Sa ngalan ng aming grupo, handog namin sa inyo ang dokumentaryong ito. Ika-8 ng Mayo 2015, kami nagtungo sa Hinulugang Taktak. Mula sa estasyon ng tren ng LRT2 sa Santolan, Pasig, kami ay sumakay ng jeep papuntang Antipolo. Mula Pasig hanggang Taktak Road ay nagkakahalaga lamang ng 25 pesos. Pagkababa sa Taktak Road ay maaari ng lakarin o di kaya ay sumakay ng tricycle na nagkakahalaga lamang ng 10 piso kada tao. Isang Hinulugang Taktak sa nagpapasigla at nagbibigay buhay sa Antipolo. Minsan na bang sumagi sa inyong mga isipan kung saan nanggaling ang tawag sa talon na ito? Noong ika-16 na siglo, tuwing alas 6 ng umaga at gabi, ay umaalingaw sa buong bayan ang di kaaya-ayang tunog ng kampana. Nagreklamo ang mga tao sa simbahan at napagpasyahan ng kura paroko na ihulog ang kampana sa talon. Ang talon na iyon ay tinawag na pinaghulugan ng taktak, na di kalaunay naging Hinulugang Taktak. Nang maging religious site ang Antipolo at naging pamoso ang Antipolo Cathedral, kasabay nito ang pagdami ng turista sa Hinulugang Taktak. Malinaw at malinis ang tubig, mataba ang lupa at mga paru-parong nagliliparan. Marami-rami na ang mga taong nagtutungo rito. Karamihan ay mga kababaihang may bitbit na labada. Sa paglipas ng panahon, parami-rami ang nakakakilala sa pasyalang ito. Noong 1952, dineklara ni Pangulong Elpidio Quirino na isang recreational area ang 3.2 hectares na Hinulugang Taktak. Di kalaunan ay prinoklama ito bilang isang National Historical Shrine ng National Historical Institute. At noong 1990, sa bisa ng Republic Act 6964, ang Hinulugang Taktak Recreational Area ay naging Hinulugang Taktak National Park. Sa paglobo ng bilang ng mga turista ay ang pag-unlad ng Antipolo. Hingid sa kaalaman ng nakararami na nasisira na ang Pook Pasyalan. Nagsasaya at nakikinabang ang karamihan habang ang kalikasan ay naaabuso. Mahigit kumulang 500 na pamilya ang nagtayo na ng barong-barong sa paligid ng Hinulugang Taktak. Ang talon na di umano'y pinaghulugan ng taktak ay pinaghulugan na ng mga kalat at dumi. Nananatiling mataba ang lupa, ngunit ang mga paru-paro na naglipa na ay di na sa halaman na naglilipad, kundi sa mga tuyong dahon, kalat, styro, mga sirang tsinelas, bote at mga nabubulok na nakatawan ng mga patay na hayop. Ang tubig na nooy malinis at malinaw ay nagmistulang malaking washing machine dahil sa kapal ng tubig at bula na nagmula sa kinanaw na sabong pandaba. Nasira na ang pasyalang dinarayo ng mga tao. Pati na rin ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal ayon sa kasaysayan. Dahil sa nasirang pasyalan at kalikasan, isa sa mga naging proyekto ni Mayor Vic Sumulong ay ang pagsasaayos at pagbabalik sigla ng Hinulugang Taktak National Park. Ang kanyang unang naging hakbang ay ibalik sa pangangalaga ng Antipolo ang Hinulugang Taktak National Park. Pinagpatuloy ito ng sumunod na alkalde na si Mayor Danilo Leyble. Nagkasundo ang DENR at Antipolo na pangalagaan at isaayos ang Hinulugang Taktak National Park. Nagumpisa ang rehabilitasyon sa pagsasaayos ng city dump at sinundan ng isang cleanup drive na pinangunahan ni Vince Hizon, isang waste management consultant. Ang sumusunod na mga hakbang ay ang paglalagay ng mga upuan at cottage. Nagkaroon ng regular na paghahakot ng basura. Pininturahan ang mga itinayong bakod at hagdanan at inilipat ng tirahan ang mga illegal settlers. Upang lalo pang mapalaganap ang proyektong rehabilitasyon ay gumawa sila ng website na www.hinulugangtaktak.com para madaling maiparating sa mga tao ang layunin ng proyekto sa loob ng 5 buwan. Ay nakalikom ng 100 million pesos para sa pagbalik ng sigla ng Hinulugang Taktak. Ilan sa mga proyektong naisakatuparan na ay ang entrance booth, trellis area, waiting shed, guardhouse at ang mga comfort rooms. Sa ngayon ay nililinang pa din ang mga lugar na pagtatayuan ng bonsai park at Zen garden. Sa kalagayan nito ngayon, masasabi nating na ibalik na ang dating sigla ng Hinulugang Taktak National Park. Sa aming pagsusuri sa lugar, pinapanayam namin si Ms. Tessa Baniked na isang turista dito sa Hinulugang Taktak National Park.
nakapunta na ako dati before dito. Maliliit pa yung anak ko. Mas maganda ngayon kumpara noon kasi malaki ang improvement. At saka medyo malinis na, hindi katulad noon na masyadong maraming mga supal. At least ngayon, ano na, yung medyo nalilinis na, maaliwalas na at maganda ang ano ng hinulugang taktak. Napili namin itong puntahan, gawa ng kami nagsimba sa Antipolo bilang pasasalamat sa aming pagiging survivor ng cancer. At the same time, para makapag-sightseeing dito sa Antipolo at madalaw din itong matagal nang pinupuntahan ng maraming tao ang hinulugang taktak na ngayon ay maganda na. So far, ang naging problema lang, kasi yung driver namin medyo may edad na, kaya yung pag-akyat medyo pataas kasi, yun, nahirapan siya doon. At saka yung iba naming kasamang survivor ay medyo may mga edad na, kaya hirap na rin umakyat at bumaba. So kailangan namin magtulungang alalayan sila. Ayun. Tapos yun nga, yung kapaligiran naman presko. Yung last na po, yung mga dapat na improve sa lugar. So far, ang dapat siguro improve yung mga basura na natitira na dapat i-clear nila para mas lalong maging kaaya-aya sa paningin ng mga tao. At saka medyo may amoy pa. So far, yun ang na-observe ko. Pero kung siguro mas madidevelop pa to, mas maraming mga tao o mga turista ang pwede rin pumarito. Since na free entrance naman at saka maganda naman ang lugar. Pwede raw mag-swimming kapag ka weekend. Pero 1 to 3 lang ata. Yun. Magandang pasyalan rin, lalo na yung mga pamilya. Mula sa aming nakalap na interview, nanunumbalik na ang kagandahan ng hinulugang taktak na dati ay masukal at madumi. Ibabahagi naman sa atin ngayon ni Rodolfo Domingo III na isang lokal na naninirahan rito sa Antipolo, Rizal at isa ring tourism student sa Far Eastern University, Manila ang kanyang mga pag-aaral sa rehabilitasyon ng hinulugang taktak. Ang pinagkaiba nung noon at ngayon, nung noon, nakapaglaba pa yung ibang tao dito sa hinulugang taktak kasi napakalinis ng tubig. Tsaka nakakaligo rin yung mga tao. Tsaka fresh yung tubig. Ngayon naman, polluted na masyado dahil sa mga informant settlers natin na nakatira along the hinulugang taktak. Tsaka yung mga waste ng ibang tao na pupunta sa falls natin, kaya na-polluted yung place, tsaka yung water. Yung magandang epekto naman nito para sa akin is yung proud ako na may gantong tourist attraction sa lugar ko. Yung bad side naman nun for me, kung hindi siya maayos, parang for me naman sayang yung lugar na to. Parang pangit naman sa lugar namin na may nasirang tourist attraction or pinahalagaan ng gobyerno namin. Yung problema pa dito sa hinulugang taktak, naging thesis ko to eh. Ang ginawa ko dito for my thesis is nirehabilitate ko siya for my own ideas lang. Ginawa ko siyang naglagay ako ng parang filtering. I-filter ko yung tubig para malinis yung tubig. Kasi 25% pa lang yung nalilinis ng government na yung sa tubig natin para hindi na siya maging intoxicated. For me, parang gagawin mo siya, ibabalik mo siya sa dati yung tubig niya para maging 100% ulit yung cleanliness ng tubig niya. Yung maging epekto ng turismo dito kung lalago ba o hindi. Para sa akin, pag lumago siya, mas maganda. Kasi mas magbibigay siya ng income along the certain area. Magbibigay siya ng
magiging employed yung certain area ng Hinulugan Taktak. Pag hindi naman lumago yung sa turismo ng Hinulugan Taktak, kawawa naman yung city government natin kasi naglabas sila ng pera para rehabilitate to. Tsaka yung certain community natin around the Hinulugan Taktak, kawawa rin kasi mawawalan ng trabaho. Base sa mga ibinahaging opinion sa atin, maganda ang epekto ng rehabilitasyon dito sa Hinulugang Taktak. Ilalahad naman namin ngayon ang mga impormasyong nakalap namin mula sa punong tagapamahala ng lugar na ito. I've been working here in Hinulugan Taktak for about 1 year and 8 months. This is the time na nag-umpisa ang pag-rehab ng Hinulugan Taktak. Well, ang difference between noon at ngayon ng Hinulugan Taktak. Noon, ang Hinulugan Taktak ay maraming nagsasabi. Ito daw ay sasabi natin na volume of garbage and waste ang makikita mo dyan sa taas. At ika nga, ang Hinulugan Taktak ay hinulugang basura. Kung yun pong napapansin noon, kung nakapunta na kayo rito noon, iyan pong kanal na yan, yung tinitawag natin na yan, ay punong-puno ng basura yan. From galing dyan sa taas, pababa, as in talagang makikita mo bumabagsak ang basura. And sa pamamagitan po ng ating City Mayor Junjun Inares, actually nakapag-self-demolished na kami ng 925 households, kung kaya nagkaroon ng improvement ang ating water quality ngayon. Despite of that, we are not recommending na magkaroon pa ng body contact o magkaroon na ulit ng body contact ang tubig kasi hindi pa siya fully treated. Pero as times go on, based from the project ng ating City Mayor, magkakaroon tayo ng tinatawag na STP, yung Sewerage Treatment Plant, na kung saan i-divert into filtration ang tubig para magkaroon ng body contact ang tubig natin. Kasalukuyang problema na encounter ng Hinulugan Taktak ay yung pagkawala o kulang ng disiplina ng ating mga mamamayan. So, we are asking and we are I'm requesting na sa pamamagitan nyo, sana maipalaganap natin sa ating mga kababayan ang tamang disiplina ng pagtatapon ng basura. Kasi as kung inyo pong napapansin, kahit dito sa loob ng park, marami din dito mga tapon dito, tapon doon. Diba? Hindi nawawala yan. At kung inyo po napapansin, wala tayong basurahan dito sa loob ng Hinulugan Taktak as part of discipline rules. Yun po. Kaya, okay na? Sige. Kung inyo po napapansin, i-edit nyo na lang. Kung inyo po napapansin, wala tayong basurahan dito sa loob bilang parte ng disiplinang pinaiiral sa loob. Dahil alam naman natin, ang Hinulugan Taktak ay isang land protected area na kung saan kailangan natin i-preserve at i-conserve ang anumang likas na yaman meron ang Hinulugan Taktak. Okay, when it comes sa tulong ng ating gobyerno, hindi pa natin masasabing sapat o kulang. Dahil ang pinagyayaman natin kung anong meron ang Antipolo City. Kung anong pwedeng may ambag ng Rizal Provincial Government sa pangunguna din ng ating Gobernador Nini Inares. Actually ito, kung niyo po napapansin, ang mga halaman dito ay hindi ito self-finance ng city government o ng provincial government. Ito ay bigay ng ating mga individual entities, like for example, yung mga malalaking kumpanya, nagbibigay sila ng halaman dito sa Hinulugan Taktak. So, not necessary na ang financial obligation ay nanggagaling lang sa ating local government. So, may kontribusyon ang bawat isa dito. So, masasabi na sapat ang ibinibigay na tulong. Based from the project plans ng ating city government, at ng ating city mayor, at ng ating city mayor Junjun Inares, at ang ating provincial governor Nini Inares, yun ang tulad na sinabi ko kanina. Una, gagawa muna ng sewerage treatment plant na kung saan
ipifilter ang ating tubig para magkaroon siya ng body contact. Pangalawa, ang sa ating City Mayor din ulit, maglalagay ng zip line, mechanical lift, at saka slide para sa swimming pool. Ay yung mechanical lift naman na yan, ang pinaka-main objectives niyan ay tulungan yung ating mga mamamayan, lalo na yung mga disabled, na makababa at makaakyat dito sa ating falls area. So marami. Actually, part pa lang yan ng mga project proposal, project plans. Maybe soon, makikita natin ang mga anumang mga improvement na maaaring dalhin dito. Bilang paglalahat, madami pang hakbang at planong maisasagawa upang lubos na maisaayos at mapaganda ang pasyalang ito. Natunghayan natin ang kasaysayan, pagsikat, pagkasira at rehabilitasyon ng Hinulugang Taktak National Park. Nakatulong ito upang buksan ang isipan at magbigay kaalaman sa mga mamamayan at turista tungkol sa kahalagaan ng mga national park sa Pilipinas. Naway magsilbing halimbawa ang sinapit ng Hinulugang Taktak upang hindi na ito muling mangyari pa. Ang Hinulugang Taktak National Park ay nagbigay pag-asa sa mga nasirang lugar na maaari pa nitong maibalik ang dating ganda at sigla. Ngunit hindi sa rehabilitasyon matatapos ang pangangalaga, bagkus patuloy na pangalagaan at linangin ang ating mga poong pasyalan. Ito po kami, naghahatid ng makabuluhang kaalaman tungkol sa mga pook pasyalan